May isang gabi sa buhay ko na hindi ko na maibabalik, pero paulit-ulit ko pa ring binabalikan. Hindi dahil iyon ang pinakamasaya, kundi dahil iyon ang gabing huling beses kong naramdaman na kumpleto pa ang lahat. Isang gabi na ang buong bukid ay puno ng alitaptap at ang puso ko walang kahit anong takot na mawawala ang mga iyon. Hindi ko alam noon na ang mga ilaw na hinahabol ko ay hindi lang pala mga alitaptap, kundi mga sandaling unti-unting nang nawawala sa buhay ko. At ito ang kwento ko ngayong gabi. Mga alitaptap sa bukid. Lumaki ako sa baryo kung saan ang gabi ay hindi basta dilim, kundi katahimikan na parang may itinatagong lihim. Kapag lumubog ang araw, unti-unting nawawala ang mga ingay, hanggang sa ang maririnig mo na lang ay ang hangin na dumadampi sa dahon at ang mahinang tunog ng mga kuliglig. Sa likod ng bahay ni Lola, may isang bukid na parang sariling mundo. Doon ako natutong tumakbo na walang iniisip. Doon ako unang nakaramdam ng saya na hindi kailangan ng dahilan. At doon ko unang nakita ang mga alitaptap. Sa simula, parang wala lang sila. Isang kislap dito, isang ilaw doon. Pero kapag tumagal ka, kapag pinili mong manatili at maghintay, bigla na lang mapapansin mo. Ang buong paligid mo nababalot na ng liwanag. Parang ang dilim, may sariling paraan para hindi tuluyang maging madilim. "Bilisan mo!" sigaw ng pinsan ko noon. At sabay kaming tatakbo. Walang direksyon, walang iniisip. Habang hinahabol ang mga ilaw na parang tumatakas sa amin. Minsan, madadapa ako. Mapupuno ng lupa ang tuhod ko, pero tatayo pa rin ako. Kasi may isa na namang kumikislap sa harap ko. Hanggang sa isang sandali may nahuli ako. Dahan-dahan kong isinara ang kamay ko. Para akong natatakot na kapag madiin ko siyang hinahawakan, mawawala siya. Nang buksan ko ang palad ko, nandoon siya. Isang maliit na alitaptap. Tahimik, kumikislap sa loob ng kamay ko. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Gusto ko lang manatili doon. Hawak ang liwanag na iyon. "Mamaya, pakawalan mo rin," sabi ni Lola mula sa malayo. Hindi ko siya sinagot. Kasi sa isip ko, bakit ko siya pakakawalan? Kung kaya ko naman siyang itago. Kung kaya ko naman siyang panatilihin. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Napansin kong humihina ang ilaw niya. Hanggang sa unti-unti siyang namatay sa loob ng kamay ko. Napabitaw ako. Hindi dahil pinakawalan ko siya, kundi dahil nawala siya. Hindi ko maintindihan noon kung bakit bigla akong nalungkot. Isa lang naman siyang alitaptap, pero bakit parang minawala sa akin? Lumapit si Lola. Umupo siya sa tabi ko at tahimik lang kaming dalawa habang pinapanood ang mga natitirang ilaw sa bukid. "Hindi lahat ng maganda, apo, kayang hawakan," sabi niya ng mahina. "May mga bagay na mas nabubuhay kapag hinayaan mo lang silang malaya." Hindi ko lubos na intindihan noon hanggang sa lumipas ang mga taon. Unti-unting nawala ang mga gabing iyon. Ang bukid nananatili. Pero ang mga taong kasama ko roon, isa-isa nang nawala sa paligid ko. Ang mga pinsan ko nagkahiwa-hiwalay. Ang bahay ni Lola unti-unting nanahimik. At isang araw, nawala rin si Lola.
Walang alitaptap noong gabing iyon. Walang liwanag, kundi isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa kahit anong dilim. Lumipas ang ilang taon bago ako muling bumalik sa bukid. Hindi para maglaro, kundi para hanapin kung may natira pa ba. Naglakad ako sa parehong daan. Bawat hakbang, parang may binabalik na alaala. Umupo ako sa damuhan, sa parehong lugar kung saan ako unang nakahawak ng alitaptap. At hinintay ko. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Siguro isang sinyalis. Isang bagay na magsasabi sa akin na hindi pa tuluyang nawawala ang lahat. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa may isang maliit na liwanag ang kumislap sa harap ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumayo. Pinanood ko lang. Isa, dalawa, hanggang sa muli na puno ang buong bukid ng alitaptap. Parehong tanawin, parehong liwanag, pero ibang-iba ang pakiramdam. Pero sa pagkakataong iyon, naiintindihan ko na. Hindi ko na sila hinabol, hindi ko na sila hinawakan. Hinayaan ko lang silang kumislap ng malaya. At sa gitna ng mga ilaw na iyon, napangiti ako kahit may kirot. Dahil naaalala ko na, hindi pala nawawala ang mga mahalaga. Nag-iiba lang sila ng anyo. Minsan, nagiging alaala. Minsan, nagiging liwanag sa dilim. At minsan, nagiging mga alitaptap sa bukid na bumabalik lang kapag handa ka ng muling makita sila. At ngayon, sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon, hindi ko na pinipilit hawakan ang mga bagay na lumilipas. Natuto na akong manood. Natuto akong magpasalamat kahit sandali lang sila dumating. Dahil tulad ng mga alitaptap, hindi man sila manatili sa kamay ko, iniiwan naman nila ang liwanag na hindi kailanman mawawala sa puso ko. At ngayong gabi, habang ipinipikit mo ang iyong mga mata, sana maalala mo rin ang mga bagay na minsang mong hinabol, ang mga sandaling akala mo'y nawala na, pero tahimik pa rin kumikislap sa loob mo. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ito at magandang gabi sa ating lahat.